Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, November 21, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. May bagong impormasyon po tayong nakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China dito sa Pilipinas. Pasabog na impormasyon sa umano'y spying activities ng China sa Pilipinas. Ilalantad sa huling Senate investigation ukol sa illegal na pogo. Baka patayin si Mary Jane o patayin pati kayo madamay. Yun po ang binitiwan niya salita po sa amin. Pamilya ni drug convict Mary Jane Veloso nangangamba para sa kanyang buhay sa pag-uwi sa Pilipinas. House Speaker Martin Romualdez may mensahe sa gitna ng issue ng confidential funds ni VP Sara. Taas presyo sa tinapay, hirit ng ilang panaderya sa kabila ng SRP guidelines sa mga pangunahing bilihin. Sa kakaiba segment, Guinness World Records, pinagharap ang pinakamaliit at pinakamatangkad na babae sa buong mundo. Tennis living legend Rafael Nadal, opisyal nang nagretiro. Tennis stars nagbigay pugay. At sa showbiz, Lady Gaga, Blackpink at iba pang big stars nakatakdang mag-perform sa Coachella Festival 2025. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tatapusin na ng Senado sa November 26 ang investigasyon ukol sa mga iligal na pogo sa bansa. Ayon sa panel chair na si Senator Riza Ontiveros, ilalantad sa huling hearing ang mga bagong impormasyon ukol sa umano'y spying activities ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga pogo. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Matapos ang 19 na buwan at 15 hearings, magtatapos na sa darating na Martes, November 26, ang investigasyon ng Senado ukol sa mga iligal na pogo sa bansa. Ayon kay panel chair Senador Riza Ontiveros, ilalantad ang pasabog na impormasyon sa huling hearing. May bagong impormasyon po tayong nakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga pogo. Ayon sa Senadora, iimbitahang muli sa final hearing ang mga personalidad na sentro sa pogo investigation. Si dismiss Bambantarlac Mayor Alice Guo alias Guo Huaping, kapatid niyang si Sheila Guo, si Cassandra Leong na may kaugnayan sa kapatid ni Guo na si Wesley at si Tony Yang na isang mataas na opisyal ng mga iligal na pogo sa bansa. Iimbitahan din ang mag-amang nahuli sa pogo raid sa Cebu. Dahil may big fish pa rin. At itong mga big fish ay nagpapatunay na yung mga pogo hubs ay hindi mga stand-alone operations tulad ng napatunayan na yung ugnayan ng Bamban Pogo Hub sa Porac Pogo Hub, yung ugnayan ng Porac Pogo Hub sa Cebu Pogo Hub in terms of mga interlocking directorates, in terms of mga dating nagtrabaho sa Porac na rescue muli sa Cebu. So yung tanong na sino o sino-sino ang mga big fish ay live question pa rin. Sa mahigit isang taong Senate hearings, inungkat ang kaugnayan ni Alice Guo sa malaking illegal pogo hubs sa Bambantarlac at Porac, Pampanga at kung paano ipinaupa ang lupa at infrastruktura sa illegal pogo operator. Higit isang buwan na lang bago matapos ang deadline ng Pangulo na ipasara ang lahat ng pogo sa bansa sa bisa na Executive Order No. 74. Pero ayon kay Hontiveros, may mga illegal na pogo pa rin nakukubli sa likod ng Business Process Outsourcing o BPO. At ang sumbong pa sa amin ay mismong ilang mga opisyal ang nagpapayo sa kanila na ganun ang kanilang gawin. Yung iba naman ay baka nagsusubok na ngayon na itago ang kanilang mga pogo operations sa likod nga ng mga nabanggit ko kanina, yung ilang pang mga loopholes. Kaya't isasama sa ungkatin sa huling Senate inquiry ang anay butas sa Executive Order No. 74 ng Pangulo. Umaasang senadora na susuportahan ng Pangulo ang pagpasa ng anti-pogo bill. Sinabi rin ni Ontiveros na titiyakin ng Senado na madaragdagan ang pondo ng ilang ahensya ng gobyerno na tututok sa laban kontra pogo at kadikit nitong mga problema gaya ng human trafficking. Para sa Balitang A to Z,
Ace Cruz. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, dapat umatenda lang ng personal si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara ukol sa umano'y anomalya sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President ng Department of Education na dati niyang pinamunuan. Ayon kay Romualdez, dapat ay magpakita na si VP Sara lalo na't bilang leader ng mga ahensya, siya lang ang tunay na nakakaalam kung saan napunta ang pondo. Makailang beses tumanggi si VP na magpakita sa mga hearing. Pero nagpahayag naman siya sa media na naaawa raw siya sa kanyang mga staff na nadadamay ngayon dahil sa mga anyay politikong nais lamang siyang gipitin. Okay, dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari dyan sa mga pondo kaya dapat siya na mag-explika. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. Samantala, dumistansya si Vice President Sara Duterte sa umano'y pinekeng dokumento kaugnay sa maanumalyang paggamit ng confidential funds noong 2022. Ayon sa Vice, wala siyang idea maging sa umano'y gawa-gawaan niyang receipt sa acknowledgement na si Mary Grace Piatos. Naniniwala ang mga mambabatas na hindi ito totoong pangalan at kinuha lang sa isang restaurant at brand ng chichirya. Depensa pa ni Duterte, hindi lahat daw ng resibo at dokumento sa pag-audit ay dumaan sa kanya. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin. Sa kabila ng kagalakan, nauuwi na ang drug convict sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Naanggamba naman ngayon ang kanyang pamilya para sa kanyang kaligtasan. Kung sakali kasing makabalik na ito sa Pilipinas, ikukulong si Mary Jane sa Piitan, kung saan naroon din nakakulong ang illegal recruiter niya noon. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Mensahe ko sa ating mahal na Pangulo, ilagay niya sa safety ang aking anak. Ito ang maluwaluhang pakiusap ng tatay ni Mary Jane Veloso na si Mang Cesar kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila kasi ng excitement na uuwi na ng Pilipinas ang anak, kakambal naman ito ang pangamba para sa kaligtasan ni Mary Jane. Una nang sinabi ng Department of Justice na oras na matuloy ang pagbabalik bansa ng OFW death row convict sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City niya ipagpapatuloy ang kanyang sentensya. Pero ang agam-agam ng pamilya sa parehong kulungan din nakapiit ang tinuturong recruiter ni Veloso. Dahil sa binitiwang salita ni Cristina Serio na sila ay international na sindikato. Baka patayin si Mary Jane o patayin pati kayo madamay. Yun po ang binitiwan niya salita po sa amin. Kaya po natatakot ako dahil noong bago-bago po nakakulong si Mary Jane, hinaharas po kami, pinapasok kami ng bahay na may mga armado. Papatayin daw po si Mary Jane sa kulungan at isa-isahin daw po kaming buong pamilya. Yun po ang sinabi nila noon. Kaya po natatakot kami. Kaya naman muli nilang hiniling ang clemency mula kay PBBM para makalaya na ng tuluyan ang anak. Kaya mahal na mahal ko po aking anak. Kaya naiyak po ako, nagdusa siya na walang kasalanan. Pero paliwanag ng Department of Justice, hindi natin pwedeng talikuran yun pagkadating dito automatically kailangan nating i-pardon siya or executive clemency kasi magiging parang pagtalikod naman sa usapan sa Indonesia kasi humanitarian gesture ito it would not be good sa optics na lang sa international relations. giit naman ni Pangulong Marcos, malaking bagay na ang naging paggaan ng sentensya kay Mary Jane na nasagip mula sa parusang kamatayan sa Indonesia. Salamat sa magandang relasyon ng dalawang bansa. We will have to decide what will happen next. As I said, we have been working on this for all the previous president, hindi lang ako. 10 years na ito Sa ngayon, iniutos na ng DOJ sa Bureau of Corrections na tiyakin ang seguridad ni Veloso habang puspusan na rin ang pag-aasikaso upang maisakatuparan ang pagpapauwi kay Mary Jane.
Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nilinaw ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na ang tungkulin lamang umano ng United States Task Force Ayungin ay magbigay ng tulong sa AFP sa Ayungin Shoal. Ayon kay Año, hindi bahagi ang mga sundalong Amerikano na tumutulong sa rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa gitna na rin ng agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Matarandaang dumalaw sina United States Defense Secretary Lloyd Austin at Defense Secretary Gilberto Chodoro sa Command and Control Fusion Center sa Palawan, kung saan unang nabanggit ni Austin ang patungkol sa US Task Force Ayungin. We have the US-Philippine cooperation through the MDT. We have agreed actions taken for the whole year. So this is not centered just on Ayungin. It is, kumbaga, lahat ng aspect ng MDT, SEB, ang ating collaboration with the US forces. The Hugot King is coming. Kasado na ang most awaited major concert ng OPM singer-songwriter na si Juan Carlos Labajo sa pagtatapos ng buwan. Kasama pa ang kanyang stellar lineup ng guest performers. Matapos ang sunod-sunod niyan chart-topping songs na laging trending gaya ng Buwan at Ere, bibida naman sa concert scene si JK para sa kanyang Juan Carlos Live solo concert sa November 29 sa Mall of Asia Arena. Special guests niya sina Moira, Paulo ng Ben & Ben, Glock 9, si Zild at ang TNT champion Janine Bertin na magsisilbing front act sa kanyang konsyerto. Excited na ang fans dahil pangako ni JK, may mga awitin siyang first time lang ipaperform na tsak na relate much ang fans. Itinuturing ni JK na major milestone ng kanyang karera ang concert na ito, lalo pat ito ang selebrasyon ng kanyang unang dekada sa industriya ng musika. Good luck, JK. I wanna make you smile whenever you're sad. Carry you around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow old with you. Susunod, taas presyo sa tinapay, hirit ng ilang panaderya sa kabila ng DTI SRP guidelines sa mga pangunahing bilihin. At tennis living legend Rafael Nadal, opisyal nang nagretiro. Tennis stars nagbigay pugay. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Humihirit ang taas presyo ang ilang mga panadero sa produktong tinapay. Sa ginaya ng anunsyo ng DTI na wala ng galawan sa suggested retail price ng basic goods hanggang matapos ang taon. Samantala, duda naman ang ilang consumer kung totoong mababantayan ba ang tamang presyo sa merkado. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Nakagawian na ni Mang Junior ang bumili ng Pinoy Tasty Loaf Bread bilang pangmeryenda. Kaya naman ang 40 pesos na Pinoy Tasty pa rin ang isa sa ipang Noche Buena ng kanyang pamilya. Ba't kaya mga presyo dito sa mga tinapay at masasarap pa siya? Tsaka good quality yung mga lasa nila. Pero ang abot kayang presyo, problema ng ilang panaderya sa harap ng tumataas na presyo ng mga sangkap. Kaya ang hirit ng asosasyon ng mga panaderong Pilipino, baka pwedeng payagan ang taas presyo ng ilang tinapay. Payagan po naman natin ng ilang pirasong tinapay, whether community bakery or branded bakery or malalaking bakery, ay makagalaw sa presyo ng kanilang produkto para hindi naman mabawasan ang kalidad. Yun nga lang sabi ng Department of Trade and Industry, hanggang katapusan ng taon ay hindi na magkakaroon ng taas presyo sa mga pangunahing bilihin, kabilang dyan ang ilang basic noche products. Gayunpaman, ang ilang consumer duda na masusunod ang SRP ng DTI. Sa karanasan raw kasi nila, yung iba po yung presyo, ganun.
parang napababayaan po ata ganun. Naglalagay sila ng interest or tubo sa mga ano nila. Ayon naman sa isang supermarket association ng mga supermarket, posible talagang may nakakalusot sa mata ng DTI. DTI only monitors 267 out of the 15,000 items inside this small supermarket like this. So, hindi naman monitor ng DTI lahat ng brands, lahat ng sizes. So, pwedeng gumalaw. Ang binabantayan lang nila yung market leaders, yung pinakamabenta na size at brand ng isang kategorya. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng ham sa 170 pesos hanggang 928 pesos, 210 pesos hanggang 445 sa queso de bola at fruit cocktail sa 61 pesos hanggang 302 pesos. At ayon sa DTI, sakaling may makitang overpriced na produkto o hindi sumusunod sa itinakdang presyo, maaari itong i-report sa 1DTI hotlines at email address. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Itinatanggi ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang mga alegasyon ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na may flying voters umano si Zamora. Ayon kay Zamora, hindi niya kinakailangan magkaroon ng flying voters para manalo sa San Juan City. Hinamon din nito ang mambabatas na maghain ng exclusion sa korte hinggil sa sinasabi umano nitong 30,000 flying voters sa lungsod. Senator Jinggoy Estrada, gumising na po kayo sa katotohanan. Hindi na po Estrada country ang San Juan. Iginigit ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na mayroon lang 60 araw ang binuong Special Task Force EJK para imbestigahan ang madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Vasquez, nakikipag-ugnayan na rin ang task force sa iba't ibang ahensya para mas mapabilis ang investigasyon. Pero sa ngayon, wala pang inilalabas na numapang detalye ang ahensya ukol rito. Task force na yan ay binigyan ng 60 days. A legend indeed. Opisyal nang nagretiro sa professional tennis si Rafael Nadal, ang isa sa mga kinikilalang greatest icons ng tennis sports sa buong mundo. Sa loob ng 23 taon, 22 Grand Slam titles ang naiuwi ni Rafael mula sa kaliwat ng mga torneo. Bumuhos naman ang emosyon sa buong Martin Carpena Arena sa Spain nang magbigay ng huling mensahe at pasasalamat si Rafael sa fans at mga taong tumulong sa kanyang karera bilang professional tennis athlete. Naging emosyonal din si Rafael nang panoorin ang tribute para sa kanyang iniwang legasiya at mga pagpupugay mula sa mga kapwa niyang tennis athletes gaya ni Serena Williams at Novak Djokovic. Wala namang pagsisisi si Rafa sa kanyang pagreretiro at sinabing handa na siya sa susunod na tatakbuhin ng kanyang buhay. The titles, the numbers, I mean, are there. So people probably know that, but the way that I would like to be remembered more is like a good person from a small village in Mallorca that. Sa aming pagbabalik, Broadway star Lea Salonga nag-perform sa Bloomingdale's Holiday Window Reveal sa New York City. At sa kakaiba segment, Guinness World Records pinagharap ang pinakamaliit at pinakamatangkad na babae sa buong mundo. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Broadway star Lea Salonga pinatingkad ang holiday spirit sa espesyal na performance sa New York City. At mga naglalakihang celebrities magpe-perform sa inaabangang Coachella Festival. Ang chika update sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Lane! May pamaskong handog ang Broadway star na si Lea Salonga sa mga fans sa Amerika sa kanyang performance sa isang holiday event sa New York City. Sa
Samantala, naka-line up naman ang bigating celebrities para mag-perform sa 2025 Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Ramdam ang kapaskuhan sa New York City matapos buksan ng isang American luxury department store ang kanilang iconic holiday window display. Kabilang sa performers sa big event ang ating Tony Award winner, Lea Salonga. Ang holiday theme ngayong taon ay ang film adaptation ng Broadway musical hit na Wicked na pinagbibidahan ni Cynthia Erivo at Ariana Grande. Nakasama rin ni Lea sa performance ang American celebrities na sina Jordan Fisher at Titus Burgess. Todo ang holiday spirit mula kay Lea na kamakailan lamang ay naglabas ng Christmas album entitled Holiday Joy. Samantala, inanunsyo na ng Coachella ang mga bigating celebrities na magpe-perform sa 2025 Coachella Valley Music and Arts Festival. Headliners ng music festival sina Lady Gaga, Green Day, Post Malone at Travis Scott. Bukod sa kanila, kasama rin ang K-pop acts including Blackpink's Jennie and Lisa, XG at Enhypen. Gaganapin ang 2025 Coachella Valley Music and Arts Festival sa Indio, California. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Mga ka-A to Z, nakakita na ba kayo ng pinakamaliit at pinakamalaking tao sa mundo? Kung hindi pa, nahanap po yan ng Guinness. Tampok sa Guinness World Records ang itinuturing na pinakamaliit at pinakamatangkad na babae sa buong mundo. Sabay ginawaran ng certificate sina Jyoti Amge, ang world record holder na pinakamaliit na babae na may sukat na 62.8 centimeters sa parang dalawang ruler o 2.1 na talampakan. At si Rumisa Gelgi naman na siya namang pinakamatangkad na may taas na 215 at butal na centimeters o mataginting na 71 feet. Ayon sa Guinness World Record, Editor-in-Chief Craig Glenday, ang kanilang mga naitatadang record ay isang selebrasyon ng pagkakaiba. Kakaiba nga, amazing women. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. At ang ating quote of the night ay mula sa psychiatrist at author na si Morgan Scott Peck. Ang paalala niya, ibahagi ang ating pagkakapare-pareho at ipagdiwang naman ang pagkakaiba-iba. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Kilalang panahon ng Disyembre para sa mga holiday. Siguradong may uuwing kamag-anak o mga kaibigan mula sa abroad, kaya may reunion. Ayusin na po ang schedule dahil 34 days na lang bago ang masayang pagdiriwang. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!